negosyante na maglabas ng hinaing laban sa anilay historic at unprecedented na korupsyon. Panawagan nila kay PBBM, pananagutan at konkretong aksyon. 17 trilyon piso na ang utang ng bansa at patuloy pa itong tumataas. At sa isang pambihirang pagkakataon, iisa ang tanong ng mga negosyante at mga ordinaryong Pilipino. Saan nga ba talaga napupunta ang pera? Nagtipon ang pinakamalaking business group sa bansa bilang isang matibay na pahayag ng pagkakaisa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang grupo ng mga negosyante at mga civic group. Nagkaisa upang manawagan ng pananagutan at konkretong aksyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiniling nila tapusin na ang tinatawag nilang historic at napakalaking corruption scandal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa buong bansa. Babala ng mga grupo, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga ghost projects, mababang kalidad ng mga output at sobrang taas na siningil sa mga proyekto. Ang pondo na dapat ay para sa kaunlaran na ubos sa katiwalian. Hindi na rin Magandang gabi mga kababayan. Nasaan na si Claire Castro? Anong masasabi niya dito mga kababayan? Hindi lang mga ordinaryong mamamayan ang nakaramdam sa talamak na korupsyon dito sa ating bansang Pilipinas. Pati ang mga business organisasyon mga kababayan, yung malalaking mga business group dyan dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na dyan sa Makati mga kababayan. Nabahala na rin sila. Nakikita na rin nila ang epekto ng talamak na korupsyon ginagawa ng ating gobyerno mga kababayan. Anong masasabi mo dito, Madam Claire Castro? Yung mga pagsisinungaling mo, yung pagtatakip mo sa iyong boss. Anong masasabi mo dito? Mismo ang mga business organisasyon mga kababayan, yung mga malalaking grupo ng mga iba't ibang negosyante dito sa ating bansa ay naramdaman na nilang epekto. Bagsak ng ating ekonomiya mga kababayan dahil sa talamak na korupsyon na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Nararamdaman na, nanawagan na hindi lang ang mga ordinaryong Pilipino, pati na ang mga negosyante, yung mga kapitalista mga kababayan. Kaya wala nang pupuntahan, wala nang magandang direksyon pupuntahan ng ating bansa hanggat manatili sa pwesto ang pinakakurap nga leader mga kababayan. Wala nang mangyayari dahil dyan sa talamak sa flood control, dyan nila inuubos ang pira ng taong bayan. Binubulsa kasi mga kaibigan, gamit ang pangalan ng flood control mga kababayan. Alam naman natin, yung flood control ay isang malaking pinto mga kababayan sa people's money papunta sa kanilang mga bulsa. Mga bulsa ng mga kurap ng mga politician mga kababayan. Bilyon-bilyon ng confidential fund ng ating presidente. Pero hanggang ngayon, di pa matukoy kung sino talaga ang may salarin, sino talaga ang dapat managot diyan sa mga kababayan, diyan sa talamak na korupsyon. Paano matukoy kung mismo ang pinuno ay siya din ang nagpasimuno sa korupsyon? Kaya natin masasabi mga kababayan nga mismo ang pinuno ang siyang nagpasimuno sa korupsyon kasi panahon ni dating President Rodrigo Roa Duterte mga kababayan, hindi nangyayari ang ganitong korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas mga kababayan. Maliban kay Marcos Sr., mula kay Cory Aquino, Fidel Ramos, kay Irap mga kababayan, kay Gloria Arroyo, hanggang doon kay Pinoy mga kababayan, ni Aquino, hanggang dumating si Duterte, hindi nangyayari ang ganitong uri ng korupsyon mga kababayan, nga karubalduman ng korupsyon nga nangyayari sa ating bansa. Pagbalik ng isang Marcos mga kababayan, dito na naman nagsimula ang kalbaryo ng mga Pilipino. Ubos, simot ang pira ng taong bayan.
no? Bumalik uli yung pagiging ano mga kababayan, sistemang parang marsyalo, no? Ito sa ngayon sa administrasyong Marcos mga kababayan, Marcos Jr., no, hindi siya nag-declare ng martial law, pero ang mga nangyayari mga kababayan ay parang martial law na, no? Ginigipit na ang mga kritiko ng gobyerno ngayon. Maging ang mga business organisasyon mga kababayan ay nagpakita na ng pagkadismaya, no? Nabahala na sila, gusto nilang panagutin si BBM sa nangyaring talamak nga nakawan sa pira ng bayan. Nga sa halip mapakinabangan ng mga taong bayan, no? Para sa kaunlaran, ang nangyayari mga kababayan, lumubo na ng 17 trillion ang utang ng Pilipinas pero walang makikitang magandang proyekto, no? Maliban sa mga proyekto nga tinatapos na lang sa panahon pa yan ni PRRD, di ba? Pero ang ibang mga infrastructure project mga kababayan nga nagkahalaga ng bilyon-bilyon hindi na pinunduhan ng gobyerno hanggang sa nag-back out na lang ang mga international nga contractor kasi wala nang counterpart ang gobyerno, no? Inatras na ng gobyerno ang kanilang counterpart. Kaya karamihan doon mga kababayan yung mga proyekto nga pinunduhan ng China, no? Yung China ang nakuha ng kontrata, marami doon mga kababayan nag-back out na lahat, no? Kaya wala tayong aasahan pa ng magandang proyekto mga kababayan para sa kaunlaran ng ating bayan. Ang umuunlad ngayon ay ang mga nakaupo na lang sa gobyerno, yung mga magnanakaw sa gobyernong Marcos mga kababayan. Kaya nagpakita na ng pagkabahala ang mga business organisasyon diyan sa Makati mga kababayan, no? Yung mga malalaking grupo ng business club mga kababayan, nagpakita na ng pagkabahala sa sitwasyon dito sa ating bansa. Naepektuhan pati ang mga kababayan, no? Kasi bumulusok lang ating ekonomiya, naepektuhan pati ang mga negosyo ng mga malalaking negosyante mga kababayan, no? Dahil dito sa brutal nga korupsyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. Kaya itong si Claire Castro mga kababayan, no? Anong masasabi niya dito? Dito sa ay pinakitang pagkabahala ng mga ating mga business, malalaking business organization. Nagpakita na ng pagkabahala, no? Tulad na rin, naramdaman na rin nila ang nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan, no? Nararamdaman na rin nila. Ibig sabihin mga kababayan, no? Buong sambayan na naramdam, no? Ang kahirapan dahil dito sa talamak na korupsyon sa pamumuno ni Marcos. Sila napunta na lang sa kanilang mga bulsa ang pira ng bayan. Umabot na tayo ng 17 trillion mga kababayan ang utang ng taong bayan ng mamamayang Pilipino. No, 17 trillion. 3 taon pa ang bubunuin natin mga kababayan, no? Lolobo at lolobo pa 'to, no? Pero walang makikitang proyekto ang administrasyong Marcos. Nasaan napunta ang pira ng taong bayan? 'Yun ang tanong ng mga business organization mga kababayan. Saan dinala ang pira ng bayan nga dapat nakalaan para sa ikauunlad ng ating bansa? Oh. Paano ngayon, Madam Claire Castro, anong masasabi mo dito? Anong say mo dito, Madam Claire Castro? No? Ipakita mo yung galing mo, mamimiki yung galing mo magsinungaling. Sige nga, sagutin mo nga yung panawagan ng mga business group. Paano mo ipaliwanag sa kanila? Huwag mong sabihin na naman, nga lulukuhin mo na naman ang taong bayan nga stable ang ating ekonomiya, no? Lumalago ang ating ekonomiya. Niluloko mo yan. Sino bang niluloko mo? Di ba mga kababayan? At hanggang dito na lang ang mga kababayan at ulitin ko, Biker Adventure, nagpapasalamat sa pagpa-unlock nyo dito sa aking munting YouTube channel.
Huwag kalimutang mag-subscribe mga kaibigan dito sa aking munting YouTube channel at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan.